kanya, no? Sa kasipagan niya. Nasabi nga natin, yung kasipagan niya talagang ipinakikita niya sa atin at pinararamdam niya sa atin. Dahil hindi ito magagawa ng tao kung walang pag-ibig mula sa Diyos. Amen? Eh, siyempre, magmamamakal talaga yan. Eh, sobrang pagod ko na eh. Ako na lang ang gumagawa eh. Pero hindi siya nagre-reklamo. At hanggang ngayon, nakita mo, magpapahayag pa siya. Ang tinutukoy ko po, walang iba, ang ina sa bagong Jerusalem. Walang iba, small but terrible, inang Tess Iscariot. Palakpakan po natin ang ating mga. Ikaw pala? Ikaw ka. Maraming salamat po, kapatid, na tagapagpakilala. Kasi kahapon pa po ito, ay kailangan ko ng biyaya ay lagi. Amen? Huwag natin kakangilan si Lord. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos choir. Wow, choir by Diyos. Amen? Narito ba siya? Amen. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming palakpak. Tayo ay huwag magsasawang pumalakpak. Palakpak na lang, huwag na nating pagkuliputan si Lord. Palakpak na lang. Dahil sa pamamagitan ng kalakasan na biyaya na yan, na ipinagkakaloob ni Amang Yahweh sa bawat isa sa atin, hindi lamang palakpak ang ipagbabayan po rin natin. Amen? Palakas na palakpak! Yes! Hallelujah. Talagang pinagpala ang bawat isa sa atin sa hapon ito. Dahil kahapon pa, dapat kami din kahapon ni Sister Connie, ni Inang Connie. Pero ngayon talagang tuloy na tuloy at hindi pwedeng pahindian. Yes, Lord. Gaano man tayo ang makasalanan sa mundong ito sa inaakala ng bawat tapo natin na tayong lahat ay makasalanan, sino ba ang hindi makasalanan? Amen? Dahil dito sa pagbasa sa araw na ito, isa itong babala sa aking pag-unawa. Babala, paalala, na sabi nga, tayo man ay nasa ganitong mga edad na. Nasa dapit hapon nga, sabi ng unang speaker, pero hindi tayo nag-aalala. Amen? Galak na galak pa rin tayo mga kapatid. Dahil ito yung kalooban ni Ama sa bawat isa sa atin. Ito yung itinalaga niya sa ating buhay. Buti na lang, sabi ko nga, kahit papaano si Marta nakatulog pa. Amen? Nakahabol pa sa biyahe. At ito ang aking lubos-lubos na pinasasalamatan, mga kapatid. Dahil wala naman akong dunong sa kanyang love letter na iniwan sa atin upang tayo ang magpatuloy, magpalaganap nito, magbahagi nito sa ating mga kapwa. Subalit natin yan ang kanyang pagtsatsaga na sa pamamagitan ng ating punong lingkod na ipinadala ni Ama sa kawa ito upang tayo ay pastulan ng kanyang mga tupa. Buti na lang naging tupa kahit papaano. Hindi kambing ha? Hindi kambing. Ay talaga naman. Biyaya at grasya na pagpapala walang hanggan. Amen? Malakas sa palakpak sa Diyos Lord. Dahil kung wala ang kanyang mga aral, siguro ko nananatili ako ng marka sa mundo ito. Amen? Buti na lang may ginamit si Amang Yahweh para ako'y madala rin sa kanyang banal na paanan. Maraming matutunan, mapanuto sa buhay. Kung hindi, lupa na, matagal na. Alabok na, matagal na. Bumalik na siguro ako sa iyo. Kaya lang, talagang lubos-lubos akong nagpapasalamat dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataon tulad ninyo, aking mga kapatid. Ang pagkakataon na yan na sabi nga, grab na. Yung grab now, mga kapatid. Gawin na natin ngayon. Huwag bukas, huwag sa susunod na bukas, sa susunod na araw. Now na. Nasabi nga, gaano man katigas ang ating mga puso, ito ang magpapalambot sa bawat isa sa atin. Ano man kasuwail, kamasusuwail ang isa niyang nilikha sa sanglibutan
kapag siyang kumilos sa ating buhay, pakatatandaan natin lagi ang kanyang mga paalala, ang kanyang mga tagubilin, kapahayagan. Palagi nating pakikinggan ang kanyang mga tinig. Bakit tayo pabalik-balik dito sa banal na tahanan ito? Dahil sa kanya. Hindi sa'yo, kundi kay Amang Yahweh. Malakas na palakpak sa kanya. Kaya sabi niya, dahil sa buong puso niyang pagmamahal sa bawat nilikha niya, pagka-iingat kayo. Saan bagay tayo, mga kapatid, dapat pag-ingat? Sa lahat ng mga makamundong bagay, na wag tayong maaalipin pa muli. Amen? Malakas na palakpak sa atin. Kaya lagi niyang pinapaalalahanan tayo. Lagi niya tayong tinatagibilinan. Lagi niya tayong tinuturuan, ginagabayan, pinangungunahan. Bakit? Tayo yung mga anak niya eh. Tayo yung magkakapatid. Iisang espiritu ang taglay ng bawat isa sa atin. Kaya tinipon niya tayo dito. Iniligay niya tayo dito sa kawang ito upang tayong lahat ay mapanuro sa ating mga buhay. Mapanuto tayo kung ano ang ating gagawin. Lahat mabubuti dahil iyan ay nagmumula kay Ama Yahweh. Malakas sa palakpak sa atin. Hindi natin dapat ito pangilawaan, mga kapatid. Huwag natin pagsasawaan. Pakinggan, pagbulay-bulayan, limit-limiin, pagnilayan, pag-aralan. Dahil, sabi nga ng ating Panginoon, ang lahat ng nabibigatan, kapag kayo ay lahat lumapit sa akin na mga napapagal, pagagaanin ko ang inyong mga pasanin. Amen? Ayaw ba natin noon? Gagaan? Siguro ko noon, ang bitbit ko, ang pasampasan ko, hindi lang gamundo. Amen? Kaya sabi ko nga, pag napag-isip-isip ko, naaalala ko, Ama, kay buti-buti. Ama, asan kaya ako ngayon kung hindi ako nakatulog sa iyo panawagan? Buti na lang, may ginamit ko kayo. Buti na lang, nagising ako sa katutunan. Buti na lang, nahiyak ko. Hindi mo ako pinabayaan sa kamunoy ng pagkakaalipin sa lahat ng mga pagmamarta ko sa lumang buhay. Amen? Malakas na palakpak sa amin. Kaya naman po tayo may lumang buhay. Pero salamat kay Amang Yahweh. Salamat kay Lord. Salamat kay Mama Mary. Salamat sa Banal na Espiritu Santo. At ito tayong lahat. Marami tayong nabago, na binago niya sa ating buhay. Nilinis niya ang ating buong katauhan sa pamamagitan ng kanyang salita. Salita na nagbibigay buhay, salita na nagbibigay kagalakan, kasiglahan, kaligayahan, marami pang iba na pagpapala. Salita na umalis sa sakit ng ating mga bulsa, cancer man yan, ang mga bulsa natin, lahat. Lahat ng salot na tayo'y nakalaya. Hindi natin ito mababayaran ng ganun-ganun lang. Na tayo ay nararapat magbayad puri sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa natin sa ating kapwa ng mga mabubuting bagay, kabutihan. Paglilingkuran natin sila sa pamamagitan ng ating mga kapwa na tunay at tapat na ating pinaglilingkuran. Nataglay natin ang mga bunga na mahalaga ng Banal na Espiritu Santo. Puno tayo ng kagalakan habang tayo ay naglilingkod. Puno ng pag-ibig, kababaang loob, pagmamalasakit, pagtitiis, pagtitsaga, mahabang proseso man ng ating pinagdaanan, lalo-lalo na ako. Pero hindi ko pinagsisisihan
Buong puso kong pinasasalamatan lagi kay Amang Yahweh at sa ating punong lingkod na nariyan, walang sawa na gumagabay sa bawat isa sa atin. Paano kaya kung wala nagpapastol sa atin? Sana kaya tayo papunta? Sana tayo, ano na ang ating mga kalagayan sa ating mga buhay? Amen? Minsan, nariyan yung kagalakan natin na maiiyak tayo. Kapag ang lahat ng ito ay iniisa-isa natin alalahanin, na nariyan ang presensya ng Diyos. Na nakikipag-usap tayo ng tuwiran sa Kanya, buong pusong katapatan. Maiiyak tayo sa galak. Dahil kahit papaano, mahaba-haba na rin panahon na tayo ay nakakapagtanim ng kabutihan. Na doon sa kalangitan, kahit na mag-umapaw yan, ang ating mga buslo, ano naman mga kapatid, hayaan natin na mag-umapaw yan na punong-puno ng biyaya at pagpapala. Hindi. Paghahandaan natin ang mga material na bagay patungo sa kamatayan. Dahil sabi nga ng narinig ko, walang forever. Amen? Lahat tayo ay papunta doon kung nauna ng nalalaman. Pero sa biyaya at grasya ng Diyos, ito tayo na yun. Kahit papaano, nalinis na ang ating buong katawan. Lalong-lalo na pinalakas na ni Amang Yahweh ang ating mga espiritu, ang ating kaluluwa. Nilinis niya ng lahat. May natitira man niya na mga mumunti pa na mga basura dyan. Subalit, magpakailanman, hindi niya hahayaan yan na manatili pa dyan sa ating mga puso. Amen? Lalong-lalo ngayon, magpapasko na mga kapatid. Sabi ko, Ama, ito na, lagi ang pamasko mo sa akin. Na ako'y may hayag ko rin ang inyong kalooban. Dahil hangang-hanga ako noon sa aking mga hinahangaan ng mga speaker. Subalit, Ama, ay ganito pala ang gagawin. Naroon yung aking pagkalapon, kaba, yung titindig ka, manginginig ka. Naranasan ko po yan mga kapatid. Kapag pala, ang Holy Spirit na ang siyang tumilis sa ating buong katauhan. Tunay na padadalungin niya ang lahat ng biyaya niya. Ng pagpapala, ng karunungan, pakakatasin niya ang ating mga labi ng kapangyarihan na siyang dadaloy upang maihayag natin ang katotohanan. Alakas sa palakpak sa ating Diyos. Ito pala ang mga himala ng Amang Yahweh. Ito pala ang magagawa mo sa aming buhay. Ito pala, kaya nga, paulit-ulit mo, nangihayag sa amin ang mga paalala niyan, ang mga pag-iingat na yan, na bilang magulang natin, tayo rin na mga magulang sa ating mga anak, lagi nating pinaalalahanan dahil mahal na mahal natin sila. Kaya ganun din si Amang Yahweh. Ganun din ang ating mahal na Inang Birheng Maria, ang Banal na Espiritu Santo, ang ating Panginoong Kristo. Kumpletong-kumpleto, saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Ang lahat ng yan ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Amen? Alakas sa palakpak sa ating Diyos. Hindi natin iisipin, hindi natin minimoryahin na isa sa puso pa lamang natin lagi yan. At tiyak na tayo lahat ay magtatagumpay. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos. Kaya, kapag nababasa ko yan, pakatatandaan ninyo. Kailangan pala, isa puso natin yan. Matanim. Paulit-ulit man yan. Bakit paulit-ulit? Kailangan pala maitanim na. Hindi yung isang tusok lang, katulad ng pagtusok mo sa pananahin ng karayo. Hindi pala pwedeng gano'n lang kay Amang Yahweh. Ang mga bagay na yan, kundi unti-unti man yan, mabagal man yan, mahabang proseso man yan, siya ang bahala sa iyo. Malakas sa palakpak sa atin. At siya na ang katagumpayan ay isa sa atin. Dahil kapag siya ang kumilos, tiyak na tiyak tayo na kailanman
ay hindi mapapalpak. Tayong tao lamang, mga tao na nilikha niya, ang lagi na kapag nangako ay napapako. Amen? Malakas sa palakpak. Sabi nga, isa man ng dalawa na nagkakatiko, nariyan ako lagi. Lagi kong inaangkin na narito siya sa ating harapan. Lagi kong inaangkin na Ama, kailanman na hindi mo ako bibigyan. Ano man ang aking mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Jack yun. Na ikaw ang bahala magpuno sa natin ito. Na kung tayo man ay nagmamalasakitan sa isa't isa, nagpupunuan ng mga pagkukulan ng bawat isa, nag-uunawaan, nag-iibigan, nagpapanalangin, nagmamahalan. Jack yun na masigit. Ganoon ang ating makukuha, ang ating makakamtan na ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen? Sa ating mga pamilya, anuman na mga emosyon dito na pinahintulutan ng Diyos, mga pagsubok man yan, na nagaganap sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa lahat ng dako ng sanglibutan, siya naman ang nakakalaman. Tunay, kapag tayo ay hindi mawalay sa Kanya, tiyak yun. Kapag tayo ay laging nakaupong sa puno, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo maglilinda ng ating kalaban. Dahil alam na natin kung anong espiritu ang kumikiral, dahil regalo na ng Banal na Espiritu Santo ang lahat ng kapangyarihan na yan at ipinagkatiwala na ni Amang Yahweh sa bawat isa sa atin. Kaya nga lang, bilang tao nasa laman, hinay-hinay lamang tayo. Pakaiingat lagi talaga tayo. Dahil minsan, nariyan, kung tayo ay masigit na nag-double time, higit din sila na masamang espiritu. Nakamasid lang yan, nakaabang lang yan, nagbabantay lang yan ng pagkakataon at siya'y aatake. Dahil kung tayo man ay handa, tunay at tiyak na panalo si Amang Yahweh. Amen! Malakas sa palakpak sa atin. Hindi tayo matatalo ng kalaban. Dahil babala na eh. Lagi kayong maging handa sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Bagamat nasa laman pa tayo, kung tayo ay alerto, kung tayo ay nagmamasid, nag-o-observe, ganun din sila. Masigit na nag-triple time din yan. Para tayo ay gapitan. Amen? Dahil sa bawat gubat, naroon tayo sa mga asong gubat, na ibig tayong lapain, ibig tayong sakmalin, silain. Pero kung tayo ay laging handa, puno ng pananalangin, kailanman ay hindi sila magwawagi. Amen? Malakas sa palakpak. Ay, nariyan lang yan eh. Nakikisabay din yan eh. Nakikiayon din yan eh. Mapaglinlang ang masamang espiritu. Kahit sino sa atin pwedeng gamitin. Kaya, iingatan natin na tayo ay hindi magamit nila sa anumang paraan, sa anumang kadahilanan, sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Amen? Maging matibay lamang ang ating pananalig, pagtitiwala, at pananampalataya kay Amang Yahweh at tiyak yun, tayong lahat ay magtatagumpay. So, yun lamang po. Maganda.